may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Death throat kay attorney. Kayo mabuhay sa mundo na ang tama sila, na ang magaling sila. What's up mga kaibol? Ito na naman ang iyong lingkod, si Danceable TV. And ang ating video for today mga kaibol ay panonoorin natin ng mga iba't ibang klaseng pagrarant ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte against dito sa, especially dito sa mga Marcoses at ibang opisyal ng gobyerno, no? Kasama na dyan ng tinatawag niyang tambaluslos na si Martin Romualdez at ang ibang mga kasapi ng Kongreso. And panoorin din natin mga kaibol kung ano yung iba't ibang reaksyon ng mga taong pinasaringan niya. Alalahanin nyo, di ba after ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Emotional, damn it! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa ko eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Hindi lang naman siya ngayon lang nag-rant ng ganyan mga kaibol. Kung matatandaan ninyo na may nasabi siya patungkol sa labi ng dating Presidenteng Marcos na ihahagis niya raw ito sa WPS or West Philippine Sea. Ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. This country is going to hell. Paano masabi? Because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan.
funds yan? Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Na hindi nyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds? Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. At ito naman mga kaibol ang naging response ng mga taong pinasaringan ni VP Sara mga kaibol. Especially itong si President Bongbong Marcos at ang and he stated mga kaibol na papalagan niya na daw ito. At hindi daw ito maaari, no? At isang kalapastanganan niya sa administrasyon at konstitusyon ng Pilipinas. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent.